Okay, minimum of 3K. Nababasa ba ang writing ko? Nakikita? Okay naman, no? Hopefully nababasa ninyo. So, minimum of 3K yung minimum of 3K yung inyong commission. Commission pa alone pa lang to. Dahil kung ang na-deal mo is one account, 3K yun. Kung ita-times mo ng kung ilan yung account na na-deal mo, magta-times yun. Kung ilang 3K, kung ilang account yun sila. Ganon. Basta, depende sa account. Kung kayo po ay nakapag-commission ng payment center, minimum na direct mo is 30,000. Kasi 10 account po yun. So, ganun kaganda. Ano pa ba? Yung SMB natin, makapag-experience ka din ng SMB, Sales Match Bonus. Ito po ay how much? 1,500 po ito. Makakapag-experience na rin po kayo ng ganito. Pwede ka nang makapag-achieve ng ganito, SMB. Ano pa ba? Magkaka-receive ka na rin po ng mga rebate or residual income or passive income. Now, which is magsimula po ng 0.25 up to 5 pesos. Depende po sa transaction, kung anong itatransact nila or kung anong klaseng itatransact nila or kung ilan yung itatransact nila. Basta may magkakaroon ka na ng passive income or rebate or residual income. Then another one, okay, ano pa ba? Tawag ito, di ba? Ang tawag ito, rebate, cashback, residual income, di ba? Magkakaroon ka na din ng counted ka na din po sa mga incentive natin. Okay, ano ba yung mga incentive natin? Cash, car, travel, top earner, di ba? Yun yung mga ma-counted ka na po dito sa mga ano na to, sa mga benefits na to. So, ito yung mga mai-enjoy mo kasi nga, ano ka na, pwede ka na mag-benefits nito kasi nga affiliated ka na po. Ngayon, ito po ay 3 account minimum. Okay. Di ba, mas ine-explain pa talaga sa atin ng mas matindi kapag kayo daw po, kapag tayo mismo ay nag-multiple accounts and more. Halimbawa po, tayo po ay nag-multiple accounts ng 10. Diba? Pwede tayo magsa-10. Ang tawag dito sa 10 na to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganyan. 10. Ang tawag dito sa 10 na to is Early Retirement Package. Yun ang alam ko sa pangalan ng package na to. Early Retirement Package po ito. So ito po yung kinukuha natin kapag mas lalo mo naintindihan yung mga benefits na to. Kasi kapag tatatlo ka lang, kukunti lang din. Pero pag 10, salo mo lahat yung mga rebates and all. Saka mas mabilis yung kitaan. Ngayon, kapag 10 yung kukunin mong account, disclaimer lang, pwedeng straight yung pwedeng straight itong structure mo, pwede din na hindi straight yung structure mo. So, iba-iba po kasi ng structure. Kung magkapa-iba charting kung tawagin. Depende po sa mapag-usapan ninyo ng sponsor mo, depende sa sa structure na gusto ninyo. Pero kung sabihin na lang natin na di straight line para mas mabilis yung kita. So, 2, wait lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganyan. Pwede rin na ganito yung structure niya. So, kanina, straight line. Pwede rin na ganito. Ang maganda sa ganito, structure na ganito na 10 accounts ka, di ba, merong mga ngayon nag-start kanina na 3 yung account ninyo. Pero pwede pa kayo mag-add para mahabol niyo yung ganitong structure. Ang maganda sa ganito, ma'am sir, meron na kaagad ikaw ROI, Return of Investment. So, naglabas ka nga, sabihin natin na kung hindi ka nag-payment center, 190K to. Kung payment center na agad, 250K to sa ngayon. Pero maganda nito dahil meron ka ng SMB agad. Actually, meron ka ng SMB na 1, 2, 3. Kasi di ba, ang SMB kasi, isa sa left, isa sa right. I-explain ko mamaya yun. So, meron ka na agad 3, 4, 5. So, meron ka na agad 5,000, i-times natin ng 1,500, meron ka na kaagad-agad 7,500 na ROI. Yun yung maganda dito sa structure na ganito. Ngayon, kapag ito na nga,
affiliated ka na, affiliated, ano po, yung package mo, 10 account ka na, ang maganda dito, tuloy-tuloy ang income. Example, kasi tatlo yung kitaan natin dito. Unang-una is pwede kang user, pwede kang pwede kang reseller, diba reseller, pwede din po ikaw ay builder. Ito yung status natin. Pwede kang user muna ngayon, gagamit-gamitin mo yung sistema, pwede muna benta-benta yung status mo. Pero ito yung maganda, pwede ka rin maging builder. Yung builder, ito po yung, sila po yung nagle-leverage. Ibig sabihin na nagle-leverage, ito po yung nag-boosting, ito po yung kumukuha ng business partners din nila. O di, become a channel of blessing sa ibang tao. Ibig sabihin, sinishare nila ang business na hindi lang services yung sinishare nila. Hindi lang products. Pati ultimo, pwede rin sila magpa-franchise din. Kasi ang kitaan natin dito is services, product, and then leveraging. Ito yung kitaan natin. Ito, services, kikita ka ng more or less 50K, depende sa volume of transactions mo. Pwede ka rin kumita dito ng product. Kung magaling ka sa volume ng product, magpa-retailer ka, magpa-agent ka, sayong-sayo yung mga malaking kitaan din sa product natin. Ngayon naman, leveraging, dito natin makukuha yung top earner. Dito natin nakukuha yung paano ka mag-top earner, paano ka magkaroon ng incentive, paano ka magkaroon ng mga reward, paano ka paano ka magiging paano ka magkakaroon ng maging millionaires club, yung mga binanggit natin kanina, only if ikaw ay nagle-leveraging. So itong leveraging na to, may mga training po tayo dito ha. Huwag po kayo mag-alala kasi tinitraining po tayo dito lahat ng mga sponsor natin. Saka dito sa marami tayong matutunghayan na training para matuto kayo on how to do the leveraging. Kasi si leveraging is dito yung may passive income. Ito yung money will work for you. Saka, kahit wala kang ginagawa, kikita ka. Okay? Parang katulad ko dati, na nag-full-time ako, una-una kasi nakapag-affiliate ako, pangalawa po nag-leverage ako, na kahit wala akong gagawin, kikita ka. So, kung gusto mo ng mga ganon na benefits, no, mas lalo, is kailangan mag-leverage po tayong lahat. Okay? So, leveraging is, yun na nga po yung pinopromote natin yung business na hindi lang services and products. So, assuming, ikaw ay nagle-leverage na, ikaw po at saka yung sponsor mo, pagtutulungan ninyo po to. So, imagine mo, kapag nakapag-10 account ka, yun ang maganda po dito kasi marami kang panglagyan, marami kang alkansya kasi ito yung projectin mo unang-una, itong 3 linya na to. Kasi, direct pa lang. Kasi di ba may SMB ito, may left and right. So, ito yung una nating lagyan. Itong number 5, number 9, saka 10. So, unang-una, kung may direct kang 6 na project. 6 na direct lang. So, ibig sabihin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa 6 na direct, magkano yung kita mo? 6 na direct, 6 times 3. 6 times 3, 6 times 3,000 kasi yan eh. Kaya, 6 times 3,000, magkano yon? 18 ba? O, 6 times 3,000, 18K. So, meron ka na kaagad 18K na income. So, imagine mo ha, naka-10 account ka, meron kang ROI na 7,500, agad-agad, nag-franchise ka pa lang nun. Nung nag-franchise ka dahil naka-10 account ka na, naunawaan mo ang leveraging. Mag-workout ka na, pagtutulungan nyo ng sponsor ninyo yon, mag-boosting ka na, etc. Kasi maraming ways of leveraging. Ngayon, unang project mo is 6 na direct. 6 na direct lang yung una mong project. Sa 6 na direct, counted ka na sa Vietnam. Okay? Kasi 6 direct lang sa Vietnam, makapag-Vietnam ka na with 150 net worth. Ano ka na nun? Counted ka na, ano ka na nun sa Vietnam. So, libre ka na. Libre travel incentive. Isa-isa makukuha mo. 6 na direct, meron kang 18K. Paano kung paano kung itong mga tao na to ay nakapag-affiliate din? Kumusta ka? Kaya sunod-sunod na yung kitaan mo dito. What if ang nakuha mo na napapranchise, sabihin natin direct lang ang magkano kikitain mo? Di ba kanina 18K direct?
So, meron ka pang SMB dyan, 1, 2, 3. Tatlong SMB, yung kikitain mo. Tatlong SMB, tatlong 1.5, 4.5 na yon. 4.5 plus 4,500. What if meron kang franchise na tatlong tatlong family package yung nakuha mo, kasi you never know ano yung makukuha mo sa family package or ilan. Sabihin natin na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 din. 6 na family package. So, family package, dagdagan natin ng tigta-tatlo. Kasi yung family package, di ba affiliated yan? Kasi walang tao na hindi nag-affiliate the moment na naintindihan nila yung affiliate na to. So, sabihin natin, nag-affiliate sila. Family package na sila agad. So, ibig sabihin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 times 3, 18. So, ibig sabihin, 18 accounts yung direct mo. Sa 18 accounts na to, okay, 18, i-times natin ng 3,000 na direct referral. Direct referral pa lang, ma'am, sir. Dahil nakapag, ka, ng family package, direct 54,000 na yung income mo. Direct referral pa lang. 54K na yon. Yung commission pa lang to, ha? Wala pang kinalaman yung SMB. Na ang SMB natin, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6 na, tatlo na tigta-tatlo. So, 9. Meron pa yung iba dyan, hindi ko na-count. So, 9, i-times natin ng 1,4. 1,5. I-times natin ng 9, i-times natin ng 1,5. So, equivalent niya, 13,500. O, see? 13,500. SMB pa lang nito, ha? Hindi ko pa kinount yung ibang SMB na hindi ko nakikita. Yung klaro lang na binibilang ko. O, paano ko naging direct mo is 5 accounts. Yung 5 accounts is business package. O, ilagay ko na lang 5. 5 accounts, 5 accounts, 5 accounts. Ilan to? 10, 20, 30. 30K. 30K. 30 accounts. Ang 30 accounts, i-times mo ng 3,000. 90K na agad yung direct mo. O, 90K na agad yung direct mo. O, wala pa kinalaman yung SMB dito na ito, 5 din. Magta-times din ng 5, magta-times din ng 5, magta-times din ng 5. So, hindi ko pa kinount yung SMB dyan. Paano kung 10 yung na-direct mo, na 10 account sila? Kasi wala pong imposible, katulad ko na hindi ko rin talaga akalain na nakakapag-direct ako ng 10 dahil yun ang gusto nila, 10 account, payment center. Ilang 10 yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 60 codes. 60 times mo ng 3,000. So, ibig sabihin, 180K. O, di ba? Direct pa lang to, ha? Direct pa lang, 180K. Grabe, di ba? Nagigets nyo man o hindi nyo nagigets, i-gets nyo. Kasi, direct referral pa lang ang pinag-uusapan natin dito. Hindi ko pa kinount yung SMB. Yung 151515. Direct referral pa lang. Imagine mo, 180, 90K, 54K, 45, may 18K kami, nag-start sa 75 na ROI mo. So, ibig sabihin, yung 190K mo, kung 10 account na home base yan, o sabihin natin 250K na lang, bawing-bawi, sobra pa. Sobra pa sa bawing-bawi. Kaya, ang mga tao, especially ako na nakaintindi, talagang pinosisyonin ko yung account ko na ginawa ko siyang 10. Actually, before ako nag-resign, 11 accounts ako. Pero nag-early retirement na po ako. Hanggang nag-payment center ako kasi naintindihan ko yung power of multiple account. At naintindihan ko din yung payment center, kaya nag-payment center po ako. Kaya ito siya, malabo man sa paningin ninyo, o hindi naman maintindihan ng drawing ko, intindihin nyo na lang, basta, mas maganda talaga yung multiple accounts. Kaya kung 3 ka ngayon, congratulations, ma'am and sir, pero mas congratulations kung nag-10 accounts ka, or nag-payment center ka, and even more, kasi magta-times 2 yan siya. So, meron tayong sinasabi na bangga-bangga. O, ano ba yung bangga-bangga? Yun na po yung 1515. Okay. Paano mangyari yung bangga-bangga na to? Assuming na na-project mo na to. Assuming na na-project mo na to, nalagyan mo na tong mga account, di ba ganyan yung itsura niya? Di ba parang perfect abstract pa siya?
Pero actually, hindi ito siya perfect abstract sa totoong galawan. Pwedeng mauna to, pwedeng mauna to, pwedeng mauna to sa kabila. Pero ang maganda talaga nito, nakapag-positioning ka na. Kasi sa oras na na-project mo na to, di ba may bangga-bangga? Diyan kami ng bangga-bangga, yun ang po yung 1515. So, kung na-project mo na itong linya na to, sandali ha, i-resin ko lang to para mas maintindihan ninyo. I-resin ko lang to para mas maintindihan nyo yung bangga-bangga. So, example, di ba dalawang linya yan? Dalawang linya yung drawing, ay tatlong linya, di ba? Meron dito, lagyan natin ng mga tao dito, ganyan. Lagyan natin ng mga franchises dito para ma-experience natin yung mga direct, saka yung bangga-bangga. So, ganito din yung in-explain ko kanina, pero iniba ko lang yung drawing. Ganyan-ganyan siya. Ngayon, ma-experience mo yung bangga-bangga. What if meron na project mo na tong 5, 9, saka 10 na account mo? Tatlong account. Anong silbi nitong 1, itong mga previous account mo? Ang silbi nito, dahil na-project mo na yung 5, 9, saka yung 10 mo na account, dahil na-project mo na siya, kung anong ginawa mo sa account na to, yun din ang gagawin natin sa ibang account mo. Kaya siya multiple account, kasi project by project. So, ibig sabihin, gagawin natin, maglalagay tayo uli dito, example, unahin natin ang 8 account, ang pang 8 account mo. So, di ba may tao na dito? Iano natin, i-drawing natin na maganda. Di ba may mga tao na dito kanina, di ba nilagyan natin kanina? Ganon. Lalagyan natin dito ng mga tao na franchise din. Ang good news dito, habang kumikita yung 5, 9, saka 10 account mo, di ba naglalagay tayo sa ibang account? Kasi hindi tayo magtatapos ng paglalagay ng franchisee. Nung paglagay mo dito, kumikita pa rin itong 5, 9, saka yung 10 account mo. Pero nadagdagan na ngayon kasi pati 8, ipa-project natin. Isang lagay mo lang sa 8. Isang lagay mo lang sa 8. Kumita si 8, kumita si 10, kumita si 6, kumita si 9. Kumita pa ito lahat. Kaya babangga-bangga siya. Yun yung sinasabi nila na isang lagay lang, marami silang bangga. Kasi maraming 1-5. O, ganun. Nagigets nyo ba yung pinagsasabi ko? Naintindihan nyo ba yung drawing ko? Ganito siya ha. Para mas maintindihan ninyo. I-drawing ko ng mas maganda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganyan, di ba? Ganun yung kanina. So, ngayon, nilagyan natin ng A, B na linya, C, D, E, F na linya. Ganun yung mga grupo ng tao. Isipin nyo, yan yung linya na to. Itong mga grupo na to, ganyan. Yan. So, nung naglagay tayo ng, mali ang counting ko, ito 7 kanina, ito yung 8. Ganyan. Nung naglagay tayo dito ng linya, another linya, sabi natin linya ni FG. G na to na linya. Kaya nagbabangga-bangga. Kasi nung naglagay ka dito ng another linya, kasi hindi to matapos-tapos yung linya, so, babangga yung 8. So, magkaroon ng 1558. Meron pang 1556. O, babangga din doon sa, kasi mahaba yan, assuming mahaba, magkakaroon pa uli ng 15 doon. Basta ganun yun siya. Hanggang, kung na-project mo na yung 5, na-project mo na yung 9, na-project mo yung 10, kung anong ginawa natin, yun yung ginawa natin sa 8, gagawin natin ulit din yung kay 7. Nung gagawin natin dito kay 7, yung ginawa natin sa ibang account, kasi lahat may left and right. So, ito yung malupit. Kasi, isa lang din ang lagay mo. Naglagay ka dito ng linya ng G, H, H na siya, no? H na linya na. Nung naglagay ka ng H na linya, kikita si 7, kikita pa ulit si 6. Kasi, left and right man yung 6 yun. O, kaya ganon. Kung ano yung nilagay mo sa 7, ano yung nilagay mo sa 8, kikita ang 6. O, isang lagay mo lang, kumita ang 7, kumita pa ang 6. O, ganon yung mga bangga-bangga kung tawagin. Basta intindihin nyo lang to. Hindi nyo masyado maintindihan ngayon kasi magulo yung drawing ko, pero maintindihan nyo dito pag kumikita na kayo. So, ito pa. Dadako tayo dito sa number 4 na account. Yung number 4 na account, lagyan mo din uli ng tao. O, lagyan natin, anong panglinya na? I na, letter I na linya. O, isang lagay mo lang sa 4. Diba, dadami yan. O,
kikita yung 4, 1.5 si 4, 1.5 pa uli si 2. Ay, si 2. Tama ba? Si 2? Ay, yes, si 2. Kasi nga, left and right nga lahat yan. Basta ganun siya. Intindihin nyo lang ako. Basta, di ba unang ginawa natin, ginalaw natin 5, 9, saka 10. Sumunod yung 8, sumunod yung 7, sumunod yung 4. Pero habang ginagalaw natin sila lahat, pina-project, kumikita din yung mga taas na account ninyo. At habang pina-project natin yung iba, hindi mawala yung iba. I mean, hindi masasayang kasi nagpa-passive income sila. Saka later on, habang pina-project natin ng iba, after one at a time kasi siya kunwari ng 10 account ka. Ang una talaga ng pagkakaintindi natin, residual income lang yan. Pero hindi bitaw, dahil yan sa leveraging. Kasi, isang galaw mo lang kikita lahat. So, mas mabilis yung top earner, ikaw. Mas mabilis yung mga passive income mo. Mas malaki din yung passive income ninyo. I mean, income lahat. Lahat-lahat. Kunwari ako po ay 25 accounts na ngayon. Sa 25 accounts ko, ilan yung gumaganito sa akin? Tatlo pala. Out of 25 accounts ako, 3 yung malaki ang kinikita. Minsan, isang lagay ko lang, 2, 3 yung SMB doon. Pero hindi palagi. Pero ibig ko sabihin, kahit wala akong ginagawa, kumikita. Kaya nagka-top earner na yon. Kasi may mga tao nang nalagay dito na mga leader. Mga committed, kagaya mo, kagaya natin, na malaki yung commitment, malaki yung malaki yung pag-intindi sa business natin. Yun ang hinahanap natin yung builder. Pag mahanap ka ng ganon, hindi na siya matapos-tapos yun. So kaya naman, hindi ka na matanggal-tanggal sa top earner, hindi na rin matatapos-tapos yung passive income. Kaya darating sa punto na ma-project natin yung ibang account, lilipat ka na ngayon sa ibang account. Hanggang sa umabot ka na sa tuktok, number 1 account. Yun ang sinasabi natin na passive income po. Kaya, walang imposible. Kung naglabas ka ng kagaya ng kinumpute ko kanina, naglabas ka diba ng 50K or 190K, magkano yung na-compute ko sa isang franchise lang, diba, 180K? So, hindi ko pa na-counted yung iba. Kaya, malaki yung natin. Malaki yung maging potential results natin pag mas marami kang account. Kaya actually, ako dati, naintindihan ko, kaya ako nag-10 accounts dahil sa residual income. Kaya ako nag-10 accounts. Pero mas naintindihan ko, nung inintindi sa akin, na ito pala yung ginagawa project by project. Ito yung unang lagyan, pangalawang lagyan, pangatlong lagyan. Ito yung unang project, pangalawang project, pangatlong project. Hanggang sa sunod-sunod-sunod. Ito yung unang magta-top earner, second top earner, third top earner. Hanggang sa paano ka mag-billionaires club ng mabilis pag marami kang account. Kasi lahat ng kinita nitong 1 to 10 account mo, accumulated yun. Ika-count yun ng company. Di ba may mga awarding tayo? Annually, saka quarterly, at saka monthly. Pag marami kang accounts, kumita lang ng 1, 5, 3, 4, 5, counted lahat yun. Kaya, mas maganda talaga yung maraming account. Akala nyo 3 lang hanggang. Hindi. Akala nyo 10 lang. Much better for more. Pero kung mas maganda din, kung 3 pa lang, mag-add ka pa ulit. Yun yung mas maganda. Positioning ang tawag doon. Foundation, backup, ano pa ba? Preparation. The moment na, parang kagaya ko dati, ayoko na mag-work. 10 yung account ko ni-prepare ko. Kumikita na lahat before ako nag-resign. Kaya yun yung preparation ko sa sarili ko. Kaya sa atin, nung naintindihan nyo to, affiliate, so on, etc., passive income, positioning kayo ng maraming account. Kung hindi nyo kaya ng payment center, as long as 10 account kayo. Yun yung doon, pinaka-highlight doon. So, again, ito na nga, pag kayo po ay affiliated na po tayo, so, ano-ano pa ba yung mga next na gagawin natin? So, in-explain ko na yung kanina, bubble charting, no? Ang tawag doon ay structure, bubble chart. So, gagawin nyo ngayon, babalikan nyo yung sponsor ninyo, about the structure lang ha, tapos magpa-bubble chart kayo. Tapos magtanong kayo, what if mag-10 accounts ako? Ano yung itsura?
Anong sunod na gagawin ko? Yun ang ipaturo ninyo, tanongin sa sponsor ninyo. Pag ikaw naman ay 10 accounts na ngayon na nakapag-payment center na, tanongin nyo pa rin yung sponsor ninyo or mentor nyo na ano nang next ko na gagawin para magka-benefits ako ng mas malaki. At saka mag-ROI ako ng sobra-sobra. Yun ang next yung na gagawin. Kasi ang tuturo ko sa inyo ngayon, what's the next na mga basic na gagawin sa affiliated na tayo lahat. So, unang-una, may dalawa tayong stage. So, babanggitin ko lang po ha, pwede kayo mag-take note kung gusto ninyo, i-verbal ko lang. Para masusustain natin yung cycle, meron tayong dalawang cycle na tinatawag. Unang-una is, meron tayong recruiting cycle. Ito yung, recruiting cycle or, to other na term niya, collect. Magpo-collect ka lang ng collect ka lang. Basta magpo-collect ka lang ng franchises or magko-collect ka ng affiliate. Ang tawag doon ay recruiting cycle. So, paano ba itong mga stages natin? So, meron tayong mga iba't ibang recruiting cycle, no? So, unang-una is, katulad ng binanggit kanina, dapat kayo po lahat ay nag-boosting. Dalawang klase yung galawan natin ngayon. Sa boosting, may dalawa kasi may FB ads, saka may boosting. Lahat kayo I believe, lahat ng mga new affiliate natin dito, I believe galing kayo lahat sa boosting or FB ads. Yun. Kaya yung mga ibang lugar, kahit di natin kalugar na kukuha natin, kasi dahil sa boosting. Ikaw mismo, kinlik mo lang yung advertisement nila or namin, kaya ka napadpad dito sa atin. And so, kaya ang tawag sa'yo, affiliate. So, dahil doon sa boosting namin. Ngayon, ituturo namin sa inyo kung paano ka magkaganon. Okay lang ba yun sa inyo? O, kung yes, ang una natin gagawin, mag-boosting tayo. Or sali kayo sa FB ads or boosting namin. Meron kayo tayong tinatawag na group boosting or individual boosting. Sumali kayo doon, partners, kasi ito yung walang hanggang araw-araw may clients po tayo. Kahit umuupo kayo, merong nag-how. So, magkano yung how much yung boosting? Nakadepende po sa group po ninyo, or member po ninyo, or doon sa sponsor mo, or mentor mo. Kasi may grouping niya, may tagda 10, may 15 katao. Nagra-run po yan, ma'am, ng 1.5, 1.4, 2K, mga ganun po. Mga ganun po siya, ma'am. Sa mga lahat na nagtatanong, kung magkano yung boosting na yan. Ngayon, balikan ko yung boosting na yan, ha? Kasi dadagdagan po uli, ano pa ba yung recruiting cycle? Ito na nga yung kasi yung boosting kasi yan ay yung instead na mag-flyering ka sa labas, ito, tao yung lalapit sa'yo. Kaya boosting or FB ads yung ginagawa natin. Ngayon, sali din tayo sa mga Zoom. Kasi instead na i-meet up mo yung tao sa labas, ipasali mo na lang sa Zoom natin. So, meron tayong Zoom schedule. Everyday po yan. May mga schedule tayo sa Zoom. Alamin nyo lang ang schedule natin daily. May gabi, may araw. Isali nyo sila doon para makakuha kayo ng client. Yung nakuha yung client, yung nirefer yung client, ipasok nyo doon sa Zoom. So, kailangan alamin nyo yung mga Zoom schedule natin. And then, magmam din po tayo. Yung ma'am na to, meeting after meeting ang tawag nito. So, instead na, ito yung bagong paraan natin on how to closing the deal. Ma'am. So, kinikita natin yung question nila individually, ma'am ang tawag doon. Then, another one is, kailangan marunong ka magpa-follow up. Kasi, yung mga clients na to, is more on, sa'yo. Kumbaga pa, nagde-depende sa'yo. So, kailangan marunong ka mag-follow up. Okay? Then, after nyan, mag-franchise na sila. So, yan yung mga, recruiting cycle or yung collect. So, mag-ads ka, mag-FB ads ka, mag-boosting ka, magsasali ka sa mga Zoom presentation, marunong ka mag-follow up, then marunong ka mag-map. Meeting after meeting. So, yun yung basic. Para makakolek-kolek ka. Okay? So, paano mo naman isosustain yung result? Pag ikaw ay affiliated na, nagiging top earner ka na, kumikita ka na, paano mo ito masusustain? So, yung mga business partners natin, okay, kailangan natin sila alagaan. Kung meron kayong mga business partners o new affiliate, alagaan natin sila bilang new business partners natin. Kung paano natin sila alagaan,
So, meron tayong tinatawag na one-on-one. One-on-one is doon tayo nakakapag-create ng relationship. Kumbaga pa, mentoring, nandun na pumapasok na dun yung mentorship, pumapasok na dun yung planning, meeting, mindsetting. So, ano pa ba? Pumapasok na din doon yung mga edification. I-edify mo yung mga business partners mo, sponsors mo, mentor mo, team natin, office natin. Yun na po, doon na pumapasok sa one-on-one. Kasi bilang tayo po ay naunawaan natin yung affiliate, anong ginawa sa atin, so gawin din natin yun sa mga business partners natin or yung affiliate natin para masusustain natin yung masusustain natin po yung agos po ng kita natin, income. So after niyan, umattend po tayo ng mga training. Yung kanina, Zoom presentation, ito naman ay Zoom training. So marunong tayo dapat umattend ng mga Zoom training natin. Meron tayong mga Zoom training, consistent po yan, araw-araw kung gusto mo, gabi-gabi kung gusto mo. So, para po, ma-attain natin yung mga bagong learning. So, meron tayong schedule Monday to Saturday. Katulad today is Saturday. Diba? So, our Saturday is affiliate day or affiliate night. So, kailangan memorize ninyo yon para masusustain natin yung cycle. Then, after that is, mag-a-attend po tayo ng series of presentation. Kunwari, everyday, di ba, meron tayong presentation. Umattend kayo lagi, lalo pang beginner kayo, para matututunan ninyo kung paano mag-present until ma-memorize nyo na. Ang tawag doon ay duplication. Para maintindihan ninyo yung flow ng presentation. Parang ako dati, nanonood lang ako dati hanggang sa na-memorize ko na. Okay? So, ganun siya ha. Kasi parte yan or kultura yan ng pag-negosyo natin. And then, umattending po tayo ng mga intensive training. Intensive training katulad ng FTS, Foundation to Success. Once in a year yan. Kapag mag-a-announce ang company or mentor or team natin, sali po kayo doon. Kasi intensive training once in a year lang po yun. Mga marami pa yan. Mga president bootcamp. Marami po yan, no? So, mga team building. Kasi para makilala mo yung team mo. Magkakaroon kayo ng new learning from that. Then, doon natin masusustain lahat. So, again, sustaining cycle yun. Okay, sustaining cycle yun ha. So, dalawang cycle yun. Recruiting cycle, and then sustaining cycle. So, take note ninyo lang. Ngayon, affiliated ka na. 3 accounts or more ka na ngayon. Congratulations. Ngayon, para mas mapaano natin, so, i-recap lang natin, bilang affiliated ka, 3 accounts and up ka na or more. So, dapat umattend ka ng at least 3 weeks of training. 3 weeks sa mga baguhan dito nag-affiliate ka, mag-a-attend ka ng mga trainings natin at least 3 weeks. Maraming DOT, maraming special training, maraming business knowledge training, at least 3 weeks para magkaroon ka ng, meron kasi tayo tinatawag na UEC card. O, yung UEC card, pag mako-comply mo yon, maging isa kang awardee bilang ikaw po ay Elite Club awardee. Pag makompleto mo yon. So may card na pipirmahan. Itanong mo sa sponsor mo yung UEC card. Kasi in every training, pipirmahan po yan ng speaker. Okay? So at least maunawaan nila na Elite Club awardee ka kung sakali makount ka doon. And then, umattend ka din ng mga ito mga affiliate training, umattend ka nito. Then, ito yung pinaka-importante din. Willing to follow and listen to the mentor or coaches. Kasi baliwala yung pag-affiliate natin partners, yan siya, ma-forfeited, ma-disregard. Yung affiliated ka nga, pero di ka naman magaling sumunod. Talo ka pa ng 1 account lang na magaling sumunod. Kasi kahit marami kang account, or 3 or more accounts ka, kung di ka naman matigas ang ulo mo, di ka naman sumusunod, ano pa ba? GLU kasabi nila, or meron kang ibang sistema, hindi ka sumusunod nga sabi, sayang yung pagka-affiliate mo. Kaya isa sa importante dito, GLLA ka lang. Lahat ng sasabihin sa'yo, yes ka lang. Kasi para yun sa'yo. So, importante ha, willing to follow and listen to the sponsor, to the mentor, to the coach, o sino man taong sa'yo, nagme-mentor sa'yo. Or basta meron ka, maghanap ka ng mentor dapat. Okay? Hindi dapat
nung mahataw ka dito nang wala kang mentor. And then, willing to do task or to pay. Kasi kung sasama ka sa boosting, wala na po siyang stop. So, habang kumikita ka, meron din tayong binabayaran. Katulad ng boosting. Boosting is weekly binabayaran po yun. Kung individual yan, daily po yun. So, yun po yung sinasabi na willing to pay and willing to task. Yung task naman, willing ka mag-admin, willing ka mag-follow up, willing ka magre-reply. So, yun po yung mga basic na task. Basic lang po yun. Na ituturo din po sa inyo, huwag po kayong matakot. Kasi tuturuan po kayo kung paano yung pagkakasunod-sunod nito. Hindi ko naman kayo tinatakot na agad-agad now na. Hindi now na, tomorrow. Hindi, step by step what I mean, ha? Huwag kayong matakot. So, isa-isahin ito ng sponsor ninyo. Ako po ay inaano ko lang. Sinasabi ko lang lahat-lahat. So, what's the next? Ano ba yung mga schedules natin dito sa training natin? So, una-una, be familiar, every Monday is Synergy Day natin yan. Every Monday, Synergy Day. Memorize po to, ha? So, dapat memorize nyo din. Tuesday is, ano ba yung Tuesday natin? BK, Business Knowledge. Wednesday is DOT. Sunod, Thursday. Thursday is PDE or technical. Ang Thursday natin. Friday is USAP. Unified Skills Assessment Program. Mga skills. Okay? And then, Saturday is affiliate training. Katulad tonight. Tonight is Saturday. So, memorize niyo yan dapat. Anong oras ba itong mga training na to, Sir Ramil? 7:15. Okay, huwag kayo magreklamo, ha? Narinig ko na yan, alam ko na yan, memorize ko na yan. Wag na wag. Kasi baka may alam niyo, paulit-ulit. So, wag na wag ganun, ha? Kasi namnamin nyo muna yung mga training na dapat kung memorize mo, ginagawa mo. Kasi para mas ma-feel mo. Kumbaga pa sa pagkain, mas malasahan mo kung ginagawa mo. Bali wala yung memorize mo kung hindi mo ginagawa. Kaya paulit-ulit hanggat ma-memorize mo at magagawa mo. Okay? So, yan yung mga training natin. 7:15 yan sa every night. Paulit-ulit hanggat makukuha natin. So, kahit hindi kayo tawagin, kahit hindi kayo ipupush, mag-training tayo kasi kasama ng kinapital natin yun. So, mabaliwala yung business kung hindi kayo mag-training. Maraming nagtatanong. Maraming mga taong mali yung galit nila. Wala naman nangyari dyan. Wala naman ako kumita. Hindi man ako kumita dyan. Ganingan, tatatat, ganito, ganyan. Tanungin mo sila. Ano bang ginawa nila? Nagtitraining ba sila? Updated ba sila? O ano man? Nagko-communicate ba sila? Kasi ibalik nyo sa kanila yung kwento. Ibalik nyo sa kanila tinatanong nila. At yun yung wag nyo gayahin. Sa kanila lang yun, wag lang kayo. Kasi yun ang ginawa ko eh. Kaya hindi kumita yan kasi hindi nag-training. Kaya hindi kumita yan kasi ganito ganyan. Yun ang wag mo gayahin. Ang gayahin mo yung ginawa ng iba ba't sila kumita. So bahala na mag-effort ka ng gabi-gabi. Kasi makagraduate ka din. The moment na makagraduate ka na, memorize mo na, kahit hindi ka mag-training, kikita ka. So that's the consequences, that's the price. Kapag magaling ka mag-training, congratulations kasi yan yung totoong kapital natin. Hindi ang pera. So, ano pa ba? So, dito na tayo sa boosting. Okay. Are you willing? Willing ba kayong mag-boosting? Pa-type daw ng yes sa mga, ganito na lang. Pa-type ng yes sa willing mag-boosting. Pa-type ng 1 sa lahat ng nag-boosting na. Pa-type this sa mga yes, sa mga hindi pa nag-boosting para malaman ko kung sino na yung nag-boosting at the moment at 1 kapag hindi, ano ba yun, tama ba yun? O 1 kapag nag-boosting na. 1. Yes, sa mga hindi pa nag-boosting para malaman ko. Ayun, may mga nag-boosting na 1 at yes sa mga hindi pa nag-boosting. At dahil willing kayong mag-boosting, yan yung ituturo ko sa inyo ngayon. Okay, paano kayo magsisimula sa boosting? First of all, meron kayong page. Meron kayong page. Kung wala kang page, paturo ka sa sponsor mo kung paano ka makapag-start mag-create ng page. Sa group boosting, meron na kayong page na yon. So, babayad ka lang.
Hindi mo page yung gagamitin. Pwede sa sponsor mo or sa mentor mo yung page na yon. Basta babayad ka lang. So, yun yung first requirement. Pag mag-boosting ka, and then, dapat willing ka sa mga tasks. Mag-admin ka doon, tuturuan ka. So, ituturo sa'yo kung paano mag-boosting ng poster, paano mag-boosting ng video, ituturo siya, one by one. So, dapat willing ka doon. And then, willing kang babayad kasi may collector sa grupo ninyo, hindi kayo sisingilin. Mas maganda. May mga rule kasi yan. Sa amin, may rule kami, bawal kang singilin. Magpusa ka magbayad ng deadline. Kasi, responsibility and duties natin yun. Yung bang kailangan ka pang singilin, task mo yun. O, bawal kang singilin. So, dapat magpusa kang magbayad sa collector. And then, may mga meeting, may mga planning, pag-usapan niyo ng sponsor ninyo or team ninyo or group ninyo. And then, may mga tawag ito, magsasabi silang kung kailan kayo magsimula mag-boosting. Kasi may mga batch po yan. So, yung tanong ng iba, magkano ba talaga yung babayaran namin? So, depende po kasi merong 1,000 plus. Depende po kasi sa ilang tao kayo sa boosting. Pwedeng 1,400, pwedeng 1,500, pwedeng lesser than 2,000, pwedeng more than 2,000. Basta yun po yun siya. Pero kung tanong ninyo, may kita ba? Yes na yes. Kasi nga doon natin nakukuha yung mga taong hindi nating akalain na makukuha. Kasi nasa ibang community sila, nasa ibang bansa, nasa ibang lugar, sila yung lumalapit sa ating magahaw. So may kapalit, may kapalit yung perang binabayad natin. So yun yung ating mga gagawin kapag tayo po ay affiliated na. So, inyong gagawin po ay balikan nyo lang po yung sponsor ninyo about sa boosting kung how much at kung kailan kayo pwede mag-start. And then, itong recruiting cycle sa sustaining cycle, hopefully, na-take note ninyo, no? And then, balikan ninyo sa page na lang kasi para at least makapag-start na kayo mag-boosting. Importante po na nag-boosting tayo lahat para po hindi kayo ma-stagnant sa business ninyo. Regardless kung nasa services focus ka or product focus ka, sali kayo sa boosting. Yan po yung sikreto ng mga top earner ngayon, yung boosting. So, are you learning? Are you learning mga ma'am and sir? Ayun ha. Sana po ay tuloy-tuloy na po yung pagiging affiliate nyo po. Sana po ay sunod na kasi dyan yung results. At least, kumbaga pa sa estudyante, nakagraduate na kayo as affiliate. Ngayon, more up naman. Level 1 pa lang yun ha. Ito na yung mga level 2. Ito na yung mga role, yung mga responsibilities. Yan na yung level 2. Again, paakyat yan hanggang soon or later, papalakpakan ka na rin, nag-harvest ka na, nag-earnings ka na, and then lahat ng incentive na binanggit namin kanina, or binanggit ko kanina, lahat po yun ay ma-achieve it at the right time. Kasi may tamang oras, ito yung planting stage nyo pala. Okay? Planting stage, huwag kayong magmamadali. I mean, i-ano muna yung planting stage, gawin muna yan. Susunod na dyan yung harvesting stage po ninyo. So, again, yun po yung cycle natin sa affiliate program natin. So, take note ninyo na, ulit-ulitin natin yun. I-repeat lang po natin yun. I-repeat lang natin yung recruiting cycle. Repeat po yun. Yung sustaining cycle, i-repeat din po yun. I-repeat yun para paulit-ulit po tayo magka-blessing. So, again, congratulations po sa inyong lahat. Okay? So, lahat-lahat po yun ang binanggit ko po ay i-apply nyo po. Hindi man lahat pa isa-isa, pero at least meron kayong na-apply mga partners. Congratulations mga affiliate, mga ma'am and sir. So, balikan nyo na lang po yung sponsor nyo tonight para po sa boosting, para po sa positioning, para po sa pag-a-add ng account more, and para po paano kayo magka-result bilang top earner na. Saka mga goal setting na yung pinag-usapan, balikan nyo lang po yung sponsor nyo para makapag-mount po kayo kung ano yung natutunan nyo po tonight. So, with that, hindi ko na patatagalin ng gabi bago mag 10 o'clock kasi meron pa tayong mga consideration ma'am and mga presentation. So, with that note, this is from Ming Pendulat, ang inyong franchise director of Global Pinoy Travel and Tours. So, good night and congratulations to all. Okay?
Bye-bye.